Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre sa buong Pilipinas, it's 6 a.m. in the morning. Sa mga Asian countries dyan, kung saan ka man dyan, ay mag-ingat po kayo at good morning, good morning, good morning ulit. At kung saan ka mang napalot ng ating mundo, hayaan nyo akong batiin po kayo ng isang masigabong na good morning o good noon man dyan or good afternoon or good evening or good night. Importante po ay tayo po ay safe, healthy, and syempre productive po tayo. So ngayon, welcome na naman sa ating another episode, Wednesday episode ng ating All About G, the Green Girly Iguana Daily Vlogs. At syempre, kakatapos na natin kagabi ng ating 166th Team Kuroda Premiere Promotion, hosted by Vmix Vlog, Drayson Mabunay PWD Vlogs, and Daday Mix TV. Ayun po. At ayun, congratulations po sa lahat ng sumali at nakilahok. At syempre, nag-support po sa ating premiere promotion. Ako po ay nag-BG lang dahil po ay gabing-gabi na po sa akin at pagod na pagod ako dahil the whole weekend po ako ay busy sa general cleaning namin. Hindi lang po sa bahay, kundi sa clinic din. So, ayun, pagod na pagod po talaga si Master Worm. At marami pang aayusin na hindi natapos. Yan talaga ang buhay, di ba? Buhay natin dito ay wala tayong pwedeng mautusan. Lahat ng gawain po ay nakasalalay po sa akin. At syempre yung aking daddy po ay ano na po si daddy ko, 78 years old. At hindi ko po yun pinapatrabaho sa mga gawaing bahay. Siya po, ako na po yung lahat na gumagawa. At hindi din ako nakakaluto. So, ginagawa na lang namin, ako yung nagsasaing na lang. Saing na lang po ako ng aming kanin. At saka, bumibili na lang po ako ng luto na. Pero dito sa amin sa El Paso, ay wala tayong mga Filipino foods. Hindi po, malayo po dito sa amin yung Filipino foods. Kaya hindi po ako nakakabili ng mga gusto namin kainin. Pasensya na po mga masters, kumukuha po ako ng tubig ngayon dito po sa kusina para po sa ni G, sa swimming pool ni G natin. O, di ba? So, yun ang aking everyday life dito. Pagkagising sa umaga, siyempre, kausap niyo yung aking anak at aking asawa bago po pumunta ng work. Siyempre, maliligo. Habang po ay naliligo, ako ay nakipagdutan. Kasi sa oras natin yung ibang-iba yung oras ng Pilipinas, iba-iba yung oras ng atin. So, yung 6 o'clock nyo dyan, pag 6 o'clock nyo pinapanood ng umaga, ay alas 4 ng hapon yan sa akin. So, alas 4 ng hapon sa akin ay working hour ko pa yung mga masters, mga ka-G. So, nagtatrabaho pa ako niyan. Usually, may mga pasyente pa ako na labas-pasok. Kung minsan po, kasi yung pasyente namin, 1 hour per patient po kami. Nagsa-start po kami ng 8:30 ng umaga. 8:30 ng umaga sa amin is alas 10:30 yan ng gabi sa inyo, sa Pilipinas. O, di ba? So, ang 8:30, usually po mga masters, mga ka-G, nasa clinic na po ako mga 6:45. 6:45 nasa clinic na po ako. Kasi ako'y nagre-relax. At kung minsan po, kailangan ko rin po mag-prepare ng breakfast ko. Kasi breakfast is the most important meal of the day, di ba? So, doon din ako umiinom ng aking apple cider at aking raw honey and water sa doon din sa clinic. So, doon ko na ginagawa lahat 'yon. And then syempre, ang pinaka-importante po diyan ay malinis yung clinic. So sa umaga, bago mag-start ng work, ako po ay talagang tinitingnan ko talaga kung
malinis na yung aming clinic. So yun po, double job. Kasi pagpasok na ng pasyente, kung minsan po ang pasyente ay dumarating na before 8. Ano niyo naman ang mga Amerikano, di ba? Na always on time po yan sila. Maglalagay po tayo ng tubig sa kanyang swimming pool. Always on time po yun mga Amerikano. Hindi po yung katulad natin sa Pilipinas na kung alas 8 yung appointment, alas 8 din naalis ng bahay. Hindi po ganyan sila. So, pag sinabi pong alas 8:30, yung iba po sa kanila ay alas 8, nandun na po nandun na po talaga sila sa parking area namin. Halimbawa, di ba, pag magpa-late po ako, ayaw ko naman kasing dumating ako na nandun ng pasyente. Kasi siyempre, pa ako hindi ko naman, sayang kasi yung gasolina eh. So, halimbawa, nandun na sila sa grahe, sa parking area. Nakita nilang dumating ako. Nilagay tayo ng tubig Nakita nilang dumating na po ako. Siyempre, kakatok na yan sa pintuan namin. At habang po sila ay naghihintay sa kotse, siyempre hindi mo naman maiwasan naka-on ng aircon nila. Mainit na kasi dito sa amin. Naka-on ng aircon at siyempre, respeto na rin po sa kanila. So that's the reason po na maaga po ako pumapasok. Ang 6:45 po ng umaga ay alas 8:45, 8:45 po yan sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag nagpe-premiere promotion po, ay ako po ay nagtatravel na. Liligo at nagtatravel kasi kailangan kong dumating at pumunta ng clinic, makarating ng clinic ng maaga. Yan po. Kaya yun yung aking routine, mga masters, mga ka-G. Kailangan ko talagang maging maaga. And 8:30, dating ang pasyente. 9:30, meron na namang bagong pasyente na darating kasi 1 hour per patient. So, kailangan yung 8:30 ay makakalabas na before 9:30. So, ang aking gawain doon sa clinic ay I have to make sure na in order po matatapos yung time ni daddy, yung pasyente, at mauumpisahan niya on time yung next patient. And then, ang dyan is paglabas ng pasyente sa kwarto ay dediretso na po yan sa akin. Sa labas po ako, sa receiving area po ako. So, nagbibigay po ako ng health lectures based sa problema nila. So, tinitingnan namin, habang po ay nag-treat na po yung daddy ko sa loob ng kwarto, ako po ay nagbabasa na rin ng kanilang notes. Tinitingnan ko kung saan at anong ituturo ko sa kanila. So, yun po ay usually tinuturuan natin sila regarding sa pagkain, anong oras pwedeng kumain, anong posisyon sa pagtulog. Ganon din yung tinuturo ko po sa inyo. So, kahit na luma or old patient na po yan, kahit na matagal na naming pasyente yan, ay ganoon pa rin yung aming SOP. Tinuturuan pa rin kasi importante dyan ay ma-remind po sila. Kasi alam niyo po mga masters and mga ka-G na ang ating katawan natin ay lumalabas po yung mga sakit dahil po sa mga pinaggagawa natin. So, hindi po siya yung mga halimbawa high blood pressure, diabetes, hindi po siya hindi po yan mangyayari pag hindi mo inabuso yung katawan mo. So that is what we call, lifestyle diseases po yan. So pag sinabing lifestyle diseases or lifestyle sickness, ay it was caused a few years ago. So meron tayong mga ginawa na hindi gusto ng katawan natin. Yung mga ginawa natin na abuso na pala. So, dalawa yan, abuso or kinulang mo. So, yung abuso naman is, halimbawa, kumakain ka palagi ng mga maaalat o matatamis. Abuso na yan kasi hindi yun yung dapat na level ng salt at mga sugar at kung ano pa yan ang ibigay mo sa katawan mo. Yung naman, yung deficiency naman, deficient is
kung hindi mo na-provide yung requirement ng katawan mo. Halimbawa, o di ba, bones. Ang bones natin, alam naman natin, yung mga buto-buto natin, kailangan natin ng calcium, di ba? So halimbawa, nung bata ka pa, hindi ka umiinom ng gatas o hindi ka umiinom ng calcium-rich products or food, kumakain ng calcium-rich food. So, syempre, pag malaki ka na, pag lumampas ka na ng 21, kung ano lang po yung calcium na nakastore sa katawan mo, yun lang po yung gagamitin ng katawan mo. Kasi sarado na po yung mga long bones, yung epiphyseal plates natin. Epiphyseal plate po, yun yung mga long bones natin, yung end tip ng mga ating mga long bones sa kamay at saka sa paa. So habang 20 below ka pa lang, ay bukas pa yan sila, yung ating epiphyseal plates. Ibig sabihin na may room for growth pa, hahaba ka pa, tatangkad ka pa dahil bukas pa yun sila. Pag umabot ka na ng 21, sasarado na po yun sila, magka-calcify na po yun sila. So, hindi na po tayo haba at hindi na po tayo tatangkad dahil po sarado na yung epiphyseal plate. Ibig sabihin, sarado na rin yung ating bones para mag-absorb ng calcium deposits. So, kung ano lang po yung calcium na nandyan sa katawan mo nung 21 below ka, yun lang po ang gagamitin ng katawan mo. O ilang taon ka na ba ngayon? O, di ba? So, maraming factors kung bakit nawawala yung calcium, maraming factors kung nawawala yung mga minerals. Halimbawa, ayun, sinasabi ko palagi, umiinom ka ng soft drinks, ng soda. Every time na naging acidic yung katawan mo, yung soda kasi magbababa ng 2.8% and 2.8 pH yung blood pH mo. Eh dapat po nasa 7.4 po tayo. Imagine that's 10,000 times acidic po pag 2.8 yung blood pH mo. So, mangyayari dyan, lahat ng organs natin sa katawan ay maa-alarm po yan. Matatakot yan sila kasi yung dugo na nag-circulate sa katawan natin is acidic. Ayaw ng mga organs natin yan, ayaw ng mga vital organs ng mga cells natin yan. So, ang gagawin nila, magko-compensate yan sila. Magpapalabas po sila ng mga minerals. Magpapalabas po sila kasi minerals po ay alkaline. So para bumalik po sa 7.4, which is the livable blood pH of our blood, of our body. So para mag-balance po, ay magpapalabas po sila, mag-excrete po sila para magtulong o para tumulong para bumalik sa 7.4 ang blood pH natin. So halimbawa, yung ating bones, dahil ang bones natin ay may calcium, maglalabas yan, magdo-donate yan ng calcium. Papalabas, mag-aaksaya yan ng calcium para po tutulong po para bumalik po sa blood sa 7.4 ang dugo natin. At tandaan natin, hindi lang po bones yung may alkaline, yung may calcium. Yung heart natin, may konting calcium din yan. Yung kidney natin, may konting calcium din yan. Ano pa? Marami. May vitamins and minerals. Hindi lang po calcium pinag-uusapan natin. May magnesium, potassium, sodium, o di ba? So may marami iba't ibang mga minerals, iron, o di ba, na nandan sa katawan natin. So every time na nagiging acidic ang katawan natin ay nag-aaksaya po tayo ang ating mga organs ng alkaline. So nawawala tayo ng alkaline. So unfortunately, ayan ang mangyayari sa katawan natin. For how many years ka bang umiinom ng soft drinks? For how many years ka bang stress? Stress is also a great contributor for acidity. Ayun talaga, stress. Kasi pag nag-stress ka, ay nagpo-produce ng acid yung katawan natin. And most especially po yung pinaka secret kung bakit po ang pinaka secret, ang pinaka bawal pala sana na ginagawa natin, pero ginagawa pa rin natin, ay yung umiinom ng kape habang sa umaga habang po tayo ay kakagising lang. So, inuulit-ulit ko lang sa inyo na ang kape po ay nagko-contain ng caffeine. Ang caffeine po ay nag-i-increase ng cortisol. Ang cortisol po ay stress hormone. So pag umiinom ka ng kape na empty yung stomach mo, ay tumataas yung cortisol level mo, tumataas yung stress level mo, nagpo-produce ng acid yung katawan mo. Kaya sa umaga po ay tayo po ay always, parang nagmamadali po tayo. Yun yung energy na ginagamit ng katawan natin sa umaga ay nanggagaling na po sa caffeine. So unfortunately po ay naging acidic yung katawan natin. So wini-welcome po natin ang growth ng parang inaalagaan mo yung sakit sa katawan mo. Kasi all diseases thrive or sila po ay nag-grow sa acidic environment. Kaya always smile at iwasan po natin yung ma-stress.
At syempre, yung mga tips na binibigay ko sa inyo, hayaan nyo, try nyo pong gawin. So every time na uminom po kayo ng soft drinks, isang can or isang sakto man yan or isang lata or baso, ay kailangan uminom ka ng 32 glasses ng tubig. 32 glasses ng tubig po para mabalik lang po at hindi para ma-level up lang po, bumalik lang po sa 7.4 ang blood pH. Hindi naman pwede yan kasi 8 lang, 6 to 8 glasses a day lang po yung ating limit sa isang araw. At tayo po ay delikado din po kung marami yung tubig sa katawan natin. Ayun mga masters at mga ka-G, maraming salamat po at ako'y nag-lecture ulit. At syempre, maraming salamat ulit sa inyong love and support. Kita-kits ulit tayo bukas sa ating All About G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana Daily Vlogs. God is great. Yahoo!